Pagkakaisa ay siyang susi ng isang matatag, masaya at payapang tahanan. Ulitin ko po ang pagkakaisa ay susi ng isang matatag, masaya at payapang tahanan. Amen ba? Now, kaya kung nagkakawatak-watak, nagkakalaban-laban, nag-aaway-away ang isang sambahayan, ang sambahayan niyan ay mahina. Mahina, hindi matatag. Malungkot, hindi masaya. Magulo, hindi payapa. Tatanungin ko kayo, ano ang ibig niyong mangyari sa inyong sambahayan? Maging mahina? Maging matatag? Maging malungkot? Maging masaya? Maging magulo? Sino ang gustong matatag? Sino ang gustong maging masaya? Sino ang gustong maging payapa ang tahanan nila? Ang susi dyan ay pagkakaisa. Pagkakaisa. Amen ba? Okay. Paano ko nalaman na pagkakaisa ang susi ng isang matatag, masaya at payapang tahanan? Ito ang sinabi ng Panginoong Hesus ayon sa Matthew 12:25. Batid ni Hesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi niya, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkabilang pangkat at mawawasak ang alinmang bayan o bahay na nagkakabahabahagi at nagkakalaban-laban. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Siguro isipin nyo, mahirap yan, no? Mahirap tayo makakuha ng isang tahanan na naglalaban-laban. Makahirap tayo makakuha isang tahanan na magulo. Amen ba? Mahirap, pero maaring magkaroon. Mahirap, pero maaring magkaroon. Amen? The choice is yours. Anong gusto nyo? Magulo o payapa? Gusto nyo, malungkot o masaya? Kailangan gawin natin yung bagay na patungo doon sa kasiyahan. Patungo doon sa katatagan. Amen? Patungo sa kapayapaan. Amen ba? So ang tanong, sabihin niyo, Brother Mike, ano ba ang susi sa pagkakaisa? Gusto niyo alamin muna natin ang ugat ng pagkakagulo-gulo at pagkakawatak-watak ng pamilya? Bago natin alamin ang susi sa pagkakaisa, alamin muna natin, suriinin muna natin ating sarili, bakit magulo ang ating pamilya? Bakit nagkawatak-watak sa halip na mabuo ang ating pamilya? Amen ba? Huwag kayo magagalit sa akin kung tinatamaan kayo. Causes of division of a family. Pag sinabing division, divorce, or hiwa-hiwalay, o watak-watak. Amen ba? Okay. Ito may tama sa lalaki, may tama sa babae, may tama sa anak. Sapagkat ang pamilya ay binubuo ng tatay, nanay, at anak. Kapag walang anak, hindi buo ang pamilya. Hindi buo ang pamilya. Ano ang tawag sa mag-asawa na walang anak? Bakit naman baog? Ang tawag din, mag-asawa. Mag-asawa, babae at lalaki, di ba? Wala pang anak, mag-asawa lang tawag dyan. Sa sandaling ay magkaanak, ang tawag na dyan ay ano? Iyan ang pamilya na. Amen ba? Kaya kung wala pa kayong anak, hindi pa pamilya ang tawag dyan. Ang tawag na dyan, mag-asawa. Kayo naman, tawag niyo baog.
Purihin natin tayo noon. Purihin natin. Hallelujah. Okay. Ang unang sanhi ng magulo, malungkot, at watak-watak na tahanan, ang tatay. Tatay na walang pakialam. Tatay na ang tawag ay Nabal. Nabal. Okay. 1 Samuel chapter 25 verse 25 says, May my Lord pay no attention to that wicked man, Nabal. He is just like his name. His name is Fool. In folly goes with him. But as for me, your servant, I did not see the man you sent. Okay, sigaw niyo salitang Nabal. Gusto niyo ng kwento tungkol kay Nabal? Si Nabal ay asawa ni Abigail. Abigail. Si Abigail ay isang magandang babae. Mabait, mahinhin, mayumi, karapat-dapat na maging ina ng tahanan. Subalit si Nabal, lasinggero, sugalero, napaka-sungit sa kanyang mga katulong, sa kanyang mga anak. Kaya ngayon, ang kanilang tahanan ay wasak. Si David ay nagtago sa isang kabundukan nang hinahabol siya ni Saul. Ang ginawa niya, siya ay naging bantay ng mga tupa ni Nabal. Iningatan niya ang mga tupa ni Nabal upang hindi mamatay at nakawin. Noong mag-aani na, ang sabi ni David, nararapat lang na tayo ay bayaran ng upa ng may-ari ng tupaang ito. So sinugo ni David ang kanyang mga katulong na puntahan si Nabal at sabihing bigyan sila ng kanilang makakain sapagkat sila naman ang nagbantay noong kanilang tupaan. Alam mo ang ginawa ni Nabal? Pinagalitan pa ang mga inutusan ni David. Pinagmumura pa at pinalaya sa tangwika. Anong David? Wala akong pakialam kay David. Wala akong pakialam sa ginawa ninyo sa aking mga tupa. Nagalit ngayon si David. Ang sabi ni David, ganon ha, o sige. Maghanda kayo at ating lulusobin ang sambahayan ni Nabal. Patawarin na niya ko ng Diyos kung si Nabal, pagdating natin doon, ay mabuhay pa. Tutudasin ko siya, sabi ni David. Nalaman ngayon ni Abigail ang ginawa ng kanyang asawang si Nabal. Nakarating kay Abigail ang balitang nagalit si David. Kaya ang gawa ni Abigail, sinalubong nila ang tauhan ni David at si David sa malayo pa sa bahay at ang wika niya, Panginoon, wika niya, tawag niya si David, huwag po kayong magalit. Pasensyahan niyo na po si Nabal, ang aking asawa. Kaya nga Nabal ang pangalan niyan sapagkat niya sira ang ulo niyan. Walang ginawa niyang kundi kasiraan. Kaya kahiyahiya sa aming tahanan. Kaya walang kapayapaan ang aming tahanan. Napakagulo. Ako na niya, sabi niya kay David, ang babayad ng kanyang pagkukulang. Nang dumating kasi niya mga tauhan mo, wala ako. Sinabal ang inabutan. Wala kang asahan sa taong yan. Talagang niya tumutugon sa kanyang pangalan. Ang pangalan kasi niyan, Nabal, nang ibig sabihin, fool, sira. Sira. Ang isang ama ng tahanan na sira, magkakaroon bang tahanang matatag? Magkakaroon ba ng tahanang masaya? Magkakaroon ba ng tahanang payapa? Hindi. Iyan ang unang sanhi ng isang magulo, watak-watak, malungkot, mahinang
pamilya. Padre de pamilya na walang pakialam sa kanyang pamilya. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Bato-bato sa langit, ang tatamaan wag magagalit. Walang tahanang ang ama ay lasinggero, sugarol, babaero, na panatag ang tahanan, masaya at payapa. O dili kaya napupuno ng biyaya. Yan ay punong-puno ng kasawian. Punong-puno ng kalungkutan. Punong-puno ng kaguluhan. Iyan ang mukha ng maraming tahanan sapagkat hindi kilala ng ama ng sambahayan ang kanyang tungkulin, ang kanyang sinumpaan sa pagharapan ng Diyos nang siya po ay magpakasal sa kanyang napangasawa. Amen ba? Ayan. Salamat sa Diyos kung hindi tayo pumapatak sa ganyang kalagayan. Anong solusyon kung ganyan ang kalagayan ng isang ama? Anong dapat natin gawin? Ha? Mukhang tahimik tayo lahat. Itapon daw. Sabi doon. Di ko muna sasabihin kung anong gagawin dyan. Susundan ko muna kung ano pa ang sanhi ng kaguluhan sa isang tahanan. Pangalawang sanhi ng kaguluhan sa isang tahanan ay ang tinatawag na contentious wife. Contentious wife. Ano ba yung contentious wife? Proverbs chapter 21 verse 19 says, better to live in a desert than with a quarrelsome and ill-tempered wife. Ulitin ko po, English ito. May tatagalogin ko. Ha? Sister, pag magagalit, ha? Inuna ko lang ay mga lalaking patamaan, eh. Amen? Pero akala niyo maliligtas kayo. You are part of the family. Ha? Sabi nga, sa kasabihan, it takes two to tango. Amen ba? Hallelujah. Purihin mo natin, Panginoon. Purihin natin. Okay. We share the blame. The second cause of family troubles is a contentious wife or a quarrelsome and ill-tempered wife. Yung mahilig mag-away na babae. Ha? Palaaway. Nagger. Hallelujah. Nagger. Amen? Nagger. Pag sinabing ill-tempered, madaling magalit. Amen? Ano sa tingin nyo? Pag ang inang tahanan ay maingay, palaaway, madaling magalit, ha? Magkakaroon kaya ng kapayapaan ang tahanan na yan? Mapupuno kaya ng biyaya ang tahanan na yan? Magkakaroon kaya ng kasiyahan ang tahanan yan? Nakasan nyo naman? Oh, kayo may sabi niyan eh. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Pasa kamay nyo. Ano kaya ang itsura ng isang tahanan na lasing ang tatay, ang babae palaaway? Ano kaya itsura niya, ano? Ha? Lakasan nyo. Gulo, ano? Magulo, ano? Purihin natin ang Panginoon. Purihin na Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Nagtinutong hayang ko ito. Sabi ko, okay to ha. Okay to ha. Nung tinatap ito ni Sister Belen, tahimik siya eh. Sabi niya, wala ko dito. Hallelujah. Ang sabi ko naman sa kanya, lalo naman ako. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Now, the third cause
of family troubles is jealousy and envy. Jealousy. Alam mo yan, jealousy? Hindi yan tanda ng pag-ibig. Iyan po ay tanda ng insecurity. Walang tiwala. Walang tiwala sa sarili. Alam mo, kung ikaw ay may tiwala sa sarili mo at doon sa napangasawa mo, kahit pa makita mo yan na may kausap o may kaakbay, hindi ka magsisilos. Sasabihin mo lang, talagang maganda ang misis ko. O talagang gwapo ang mister ko. Mayroon pang ibang nakakausap, ano? Amen ba? Pero kung oras-oras ay, nag-iisip ka na, asa na naman kaya ito? Matawagan nga ito. Hallelujah. Anong mayroon ka? You fall on the jealous type. O dili kaya, you envy someone in the family. Now, saan ko naman nasumpungan yan? In Genesis chapter 37, verse 10 says, when he told his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, what is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you? His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. Ang tinutukoy dito, si Joseph, si Jose na mapanaginipin. Isang amaga, si Jose nagkwento sa kanyang tatay kaharap ang kanyang makapatid. Sabi niya, kagabi, nanaginip ako. Kaya kung naalala ito kasi sabi si Sister Norma, nanaginip daw siya. Kako, sa loob-loob ko, para kang si Jose. Mapanaginipin. No? So, naginip si Jose, ito'y panaginip na bigay ng Panginoon. Ang Panginoon ay nangungusap sa iba't ibang paraan. Ngayong gabi, sa lahat nakikinig sa impilo ng DWXI at kayong narinig sa Amber, kung kayo ay nakaririnig ng mensaheng ito, ito'y paraan ng Diyos para abutin ang inyong kaalaman. Parang malaman nyo ang sanhi ng kalagayan ng inyong matahanan, sapagkat ayaw ng Panginoon ng isang magulong tahanan. Ayaw ng Panginoon ng isang magulong samahan. Amen ba? At higit sa lahat, ayaw ng Panginoon na malungkot ang tahanan. Gusto niya isang masaya, matatag, payapa, at puno-puno ng biyaya na tahanan. Amen? So, when you have children, ingatan niyo po ito. Ito kadalasan na pagkakamiling ginagawa ng isang ina o ng isang ama. Sometimes, you favor one of your children. Use your favoritism. Minsan, lagi mong napupuri yung isa hindi mo naman napupuna. Diyan nagsisimula ang gulo. Pumapasok ang jealousy among the children. Kung hindi jealous ang nanay o tatay, ang mga anak, nagkakaroon ng jealousy among them. Nag-iinggitan. So, nang malaman at marinig na mga kapatid ni Jose, ang panaginip na sinabi ni Jose, nagalit ang mga kapatid. Nainggit sila sapagkat ang panaginip sa Israel noon ay may kahulugan. At nalaman ng tatay ni Jose na si Jacob ang ibig sabihin ng panaginip. Ang wika ni Jacob, ibig mo bang sabihin, darating ang panahon na akong tatay mo, ang nanay mo at mga kapatid mo ay yuyuko sa harapan mo? Yun ang kahulugan ng panaginip. Nagalit yung kanya mga kapatid, na wika niya, sino ka na aming luluhuran, na aming yuyukuan? Pero alam nila na darating ang panahon, magkakaganon ang kanilang kapatid. Lalo na, itong Hoseng ito ay talagang paborito ni Jacob. Siya lamang ang pinapagsuot ng multicolored suit na iba-iba ang kulay ng kanyang sinusuot.
Kagaya nung kulay ng aking mga damit noong unang panahon. Ha? Ngayon, may nagtanong sa akin, Brother Mike, bakit ba niya hindi na multicolored? Bakit plain na ngayon ang suot mo? Kasi kako, plain na rin ang dila ko. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, praise Jesus. So ngayon, sa pamagitan ng suot o pambihirang damit na ginawa ni Jacob para kay Jose, nagsilos at nainggit ang mga kapatid. Nagsimula na ang gulo sa kanilang tahanan. Nagsimula na ang kalbaryo ni Jacob. Isang araw, inutusan ni Jacob si Jose na puntahan kay kapatid, nagbabantay ng mga tupa at dalhan ng pagkain. Suot-suot ni Jose yung kanyang damit na multicolor. Nang makita sa malayo-layo ng mga kapatid, ang sabi mga kapatid, ito na yung ating kapatid na mapanaginipin at may gandang kinabukasan kaysa sa atin. Patayin natin. Ibinalakan nilang patayin si Jose. Pero man, kapatid yan ha? Binalakang patayin. Sino pa sa Biblia ang nainggit na pinatay ang kapatid? Ha? Si Cain. Si Cain. Dahil sa inggit, sapagkat sinong kapatid niya? Si Abel. Si Abel, naging kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat mababa ang kalooban, masunurin kung anong sinabi ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na upo, nakaupo lang. No? Pag sinabing tayo, nakatayo. Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Kaya kinalugdan ng Diyos. Alam mo yung tao masunurin, kinalulugdan ng Panginoon. Kapag tayo kinalugdan ng Panginoon, isang talon lang, answered prayer na. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So, nagkaroon ng kaguluhan. Binalakang patayin si Jose. Manatila na tayo nakatayo. Mamaya, paupuin ko kayo mamaya. Basta, kung sabihin ko sundin nyo, maniwala kayo. Pagpapalaing kayo ng Panginoon. Ayan ba? Okay. Gusto niyan kwento? So ngayon, nang lumapit na, pinagbalakan nilang patayin. Alam nyo, alam ng Diyos ang balak ng tao. Taas ang kamay nyo. Ito mahalaga sabihin ko sa inyo. Ang ating Diyos ay may balak, may plano sa bawat buhay ng tao. Narinig niyo yun? May plano ang Diyos sa buhay ko, may plano ang Diyos sa buhay niyo. May plano ang Diyos sa buhay ni Jose, hindi pwedeng patayin yung planong yon ng sino mang tao. Hindi pwedeng patayin ang plano ng Diyos ng sino mang tao. Titingnan niyo yan. Magugulat na lang ang mundo, bilang susulpot, bilang makikita, tapos na ang plano ng Diyos. Nagtagumpay na ang plano ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And so, sapagkat plano ng Diyos na ang panaginip niyo siya ay magkatotoo sa kanya, bagamat binalak ng kanya mga kapatid, among the brothers ay may nagsalita. Ang sabi ng isang kapatid, kung matandang kung sino sa doon, huwag naman natin patayin. Sabi niya, ihulog na lang natin sa balon. Ihulog na natin sa balon. So nagkasundo sila ngayon. Sapagkat parte ng plano ng Diyos yun, na naig yung isang kapatid na nagsabing, huwag natin patayin, ihulog na lang natin sa balon. Bakit sinabi niyang ihulog sa balon? Sapagkat nilagay na sa isip at puso ng isang kapatid ni Jose, na pag-alis ng mga kapatid, kukunin niya dun sa balon. Ililigtas sa balon. O dili kaya, bahala ng Diyos kay Jose sa balon. So ang ginawa nila, nilagay nga dun sa balon. Malalim na balon. Walang pagkain doon sa lalim. So iyak ng iyak, sigaw ng sigaw, siyo doon sa balon. Nagugutom na. Mga kapatid, brother, sabi niya, gutom na ako, hangoy niya ako sa balon, ba't kanyo ginaganito dito? Sabi ng mga kapatid, na mainggitir, sabi niya, Biya, mabuti nga, matudas ka dyan sa panaginip mong yan. Ayan.
Subalit ang Diyos ay hindi maiisahan ng tao. Ang Diyos ay hindi maiisahan ng tao. Amen. Iniisip mo pa lang, alam na ng Diyos ang gagawin niya. Anong ginawa ng Panginoon? Nagpadala ng mga negosyante. Ayan. Dumaan doon sa gawin nila sa may balon ni Jose. Ito na, ayon sa plano ng Diyos, sabi ng mga kapatid, huwag natin patayin. Mabuti pa pagkakwartahan natin ang kapatid natin. Ibenta na lang natin diyan sa mga taga-Ehiptong yan. So ngayon, inahon nila ngayon, ipinagbili bilang slave. Ano yung slave? Alipin. Ipinagbili bilang alipin. Ayan, sabi niya, tudas ng panaginip niya. Sino ang luluko sa kanya? Alipin siya ngayon. Ang hindi niya alam, paraan ng Diyos yun.